Mother Tongue 1, Week 8, Quarter 2. Balikan. Mula sa ating unang balik-aral, ang ating tinalakay ay tungkol sa dula. Ang dula ay isang katang-isip na representasyon sa pamamagitan ng pagganap. Ito ay ginagampanan ng mga piling tauhan. Ang gawaing ito ay binibigyang buhay o damdamin ng mga tauhan. Ikalawang balik-aral ay tungkol sa alamat. Ang alamat ay isang uri ng kwentong bayan na nagsasalaysay ng mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Layunin. Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang maunawaan ang pabula at tula. Nabibigkas ng may wasdong damdamin at intonasyon ang tula at pabula. Ang tula ay isang anyo ng panitikan na nagpapahayag ng damdamin ng isang tao. Narito ang isang tula na matatagpuan din natin mula sa ating module. Ito ay matatagpuan sa 10 pahina. Ang pamagat ng tula ay Ako ay may alaga. Sabayan niyo ako mga bata sa pagbigkas ng tula. Ako ay may alaga. Ako'y may alaga, asong mataba. Buntot niya'y mahaba, makinis ang mukha. Mahal niya ako, mahal ko rin siya. Kaya kaming dalawa ay laging magkasama. Narito ang ilang katanungan mula sa ating binasang tula. Unang tanong, tungkol saan ang iyong binasang tula? Ito ay tungkol sa alagang aso. Ikalawa, anong damdamin ang isinasaad ng tula? Habang binabasa ninyo ang tula, ano ang inyong nararamdaman? Siyempre, tayo ay masaya. Masaya habang binabasa natin ang tula tungkol sa ating alagang aso. Ikatlo, mayroon ka rin bang alagang hayop sa inyong tahanan? Okay, ilagay sa notebook ang inyong mga kasagutan tungkol dito kung ano ang inyong mga alagang hayop sa tahanan. Kung mayroon din kayong aso na alaga sa inyong mga tahanan, isulat ito. Ang isang pabula ay isang uri ng katangkwento kung saan ang mga hayop o kaya mga bagay na walang buhay ang gumaganap na mga tauhan. Narito ang isang pabula. Ito ay kwento na matatagpuan sa inyong module sa pahina 11. Ito ay may pamagat na Ang Lobo at ang Ubas. Nakakita na ba kayo ng lobo mga bata? Ang lobo ay maitsura ding aso, pero siya ay mas malaki, mas mabangis kaysa sa ating mga alagang aso. At ang ubas naman ay ating paboritong kainin dahil ito ay masarap. Narito, basahin natin ang kwento. Sabayan niyo ako mga bata. Minsan ay inabot ng gutom sa kagubatan ang isang lobo. Nakakita siya ng isang puno ng ubas na hitik ng hinog na bunga. Swerte ko naman, hinog at tila matatamis ang bunga ng ubas, ang sabi ng lobo sa sarili. Lumundag ang lobo upang sakmalin ang isang bungkos ng hinog na ubas, subalit hindi niya maabot ang bunga. Lumundag siyang muli at muli at muli pa, subalit hindi pa rin niya maabot ang ubas. Nang mapagod na, ay sumuko rin sa wakas ang lobo at malungkot na umalis palayo sa puno. Hindi na bale, tiyak maasim naman ang bunga ng ubas na iyon, ang sabi niya sa sarili. Mga bata, ang ating kwentong pinasa syempre ay kapupulutan natin
ng aral. At ang aral na makukuha natin sa kwentong ating binasa ay hindi lahat ng ating naririnig ay totoo na dapat nating paniwalaan. Kung minsan ang sinasabi ng isang tao ay isa lamang sour grape o maasim na ubas dahil hindi niya matamo o natamo ang isang hinahangad na makamtan. Kaya wag agad tayong maniniwala sa mga sinasabi o nakikita natin. Panuto, sabihin kung ang mga teksto ay nagpapakita ng mga sumusunod na damdamin: saya, galit, gulat, o lungkot. Minsan ay inabot ng gutom sa kagubatan ang isang lobo. Nakakita siya ng isang puno ng ubas na hitik ng hinog na bunga. Swerte ko naman, hinog at tila matatamis ang bunga ng ubas. Ang sabi ng lobo sa sarili. Mga bata, anong damdamin sa palagay ninyo ang naramdaman ng lobo nang makita niya ang mga ubas o ang bunga ng ubas sa puno? Siyempre, ang lobo ay masaya or saya ang naramdaman ng lobo dahil makakakain siya ng mga ubas. Ikalawang halimbawa, lumundag ang lobo upang sakmalin ang isang bungkus ng hinog na ubas, subalit hindi niya maabot ang bunga. Lumundag siyang muli at muli at muli pa, subalit hindi pa rin niya maabot ang ubas. Anong damdamin naman ang ipinapakita nito, mga bata? Ito ay maaaring galit dahil hindi makuha ng lobo ang gusto niya, or pwede ring lungkot dahil nga sa hindi niya makamtan kung ano yung kanyang ninanais. Sunod, nang mapagod na ay sumuko rin sa wakas ang lobo at malungkot na umalis palayo sa puno. Hindi na bale, tiyak na maasim naman ang bunga ng ubas na yon, ang sabi niya sa sarili. Ano, mga bata, ang damdaming ipinapakita dito? Pwedeng lungkot dahil hindi niya nakuha ang gusto at galit. Mga tanong. Ano ang pamagat ng pabulang inyong binasa? Ito ay may pamagat na ang lobo at ang ubas. Ikalawa, tungkol saan ito? Ito ay tungkol sa lobo at sa ubas na nais nitong makuha. Totoo bang maasim ang ubas ayon kay lobo? Ayan, ito ay ayon lamang sa kanyang paniniwala dahil hindi nga niya makuha ang kanyang gusto. Kaya sinabi niya na maasim ang mga ubas dahil hindi niya ito nakuha. At ikaapat, ano ang aral na natutuhan mo? Okay, kung ano yung aral na inyong natutunan, isusulat ninyo yan sa inyong kwaderno ng mother tongue. Isa-isip. Ang salitang dula ay isang kathang-isip na representasyon sa pamamagitan ng pagganap. Ito ay ginagampanan ng mga piling tauhan. Ang gawaing ito ay binibigyang buhay o damdamin ng mga tauhan. Ang alamat ay isang uri ng kwentong bayan na nagsasalaysay ng mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa paligid. Ang pabula ay isang uri ng kathang kwento kung saan ang mga hayop o kaya mga bagay na walang buhay ang gumaganap na mga tauhan. At ang tula ay isang anyo ng panitikan na nagpapahayag ng damdamin ng isang tao. Para sa inyong performance task na gagawin, bigkasin ng may wastong damdamin at intonasyon ang tulang Ako ay may alaga.
Videohan at ipasa sa iyong guro o isend sa inyong GC